Magandang araw guys. So ako nga pala si John Paul Cabadin at ito ang aking instructor. So ngayon sa araw na ito, pag-aaralan natin at papakita natin kung ano nga ba yung tinatawag na navigation of panels or dashboard sa ating sasakyan sa kotse. Magandang araw, ako si Alan J. Bagsit, ang magiging kasama ng ating student. Yan, makikita mo dito yung mga navigation sa ating panel. Good day sa iyo, Mr. Cabadin. Nandito tayo ngayon upang pag-aralan natin yung navigation of panel o dashboard. Nung una natin pag-start na sasakyan, nakita agad natin yung mga sensor dito. Sa una na to. Ngayon naman ay puproceed tayo sa dashboard. So, define natin nasan yung park light. So ito po yung park light. Sunod po ay yung headlight. Low beam. Low beam. Headlight, high beam. So ganito po para sa high beam. Tapos po ay tasan po yung ating passing light. Pang pasan. Balik po natin yung ayan, tapos balik po natin ito switch na ganito. Yan, tapos pitikin lang. So ito po yung passing light. Ayan. Ito po yung left flasher pag tayo kakaliwa. Sunod naman po ay itong right flasher pag tayo naman po ay kakanan. Sunod po yung punta naman po tayo sa wiper switch. So ito po yung wiper switch, ito yung kanyang control sa wiper. Pag po pinitik natin pataas, so yan, tayo po yung decide kung gusto po natin siyang pagalawin. Sunod po nating switch. So ito naman po yung sa low po, yan. Meron po siyang, kung mapapansin niyo po sir, meron po siyang interval ng paggalaw. Mabagal lang po, mabagal lang. Pero pag gusto niyo pong sunod-sunod, ibaba niyo lang po ulit. Yan. Yan po yung wiper switch mid. Yan. Sunod-sunod na po yung kanyang paggalaw. Sunod naman po yung high, wiper switch high. Mapapansin niyo po, sunod-sunod na, mabilis na. Yun po yung sa wiper switch. Yan po yung switch. Sunod naman po ay yung hazard switch. So ito po yung hazard switch. Sunod po ay yung AC control switch. So ito po ay tatlo. Ito po yung control ng ating pan. Yan, ito po yung Tapos ito naman pong isa. Ito yung kung gusto natin ay may hangin may lamig tayo dito tsaka silalim, pipihitin lang po natin siya. So ito naman po yung control ng lamig ng aircon. So naman sir ay pupunta naman tayo sa yung control natin sa ating gas tank. Yun ay makikita natin sir sa baba. Buksan po natin muna sir yung pinto. Buksan natin yung pinto. Tapos pihitin nyo lang sir yung nasa baba. Ayun. Ito po sa gas tank. Apo. Tatas lang natin, ilahin lang natin. Yan, ito po, yan. Yan. Kita nyo na, ito. Next po ay sa ating trunk lid o compartment. Ito naman po yung sa trunk lid natin. Ito. Yan. Taas lang natin ganon. Punta naman po tayo dito sa mga switches ng ating windows. Makikita po natin dito, yung nasa pinakataas, yun po ang tinatawag nating center lock for window. Yan. Ito po yung ating center lock window. Are. Yan. Yan. Sunod naman po yung center lock for door naman, yung para po sa pangkalahatang pinto. Ito po yan, ito. Try na. Yun po yung pinaka-side nun. Tapos, doon naman po tayo sa mga switches ng bintana. Yan po ay para sa left front window. Ito. Yan po yan, baba ng window. Tapos, taas po natin. Yan. Pero naman po ay sa right. Ganun din lang po yan. Same process lang din po. Tsaka po doon sa left rear. Yan po ay sa rear left. Yan. Sige po, taas ko na sir. Sa right rear. Yun naman po ang kabilang switch. Ito po yan, ito. Doon naman po sa kabila. Try nyo nga po sir. Baba po. Yan. Taas ko na po ulit. At ang pinaka-uli sir ay yung ating horn. Yan. Try nyo po. Yan. Ayun na po. So good morning guys. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano ba yung mga do's and don'ts during starting a vehicle.
sa mga sasakyan. So ako nga pala si John Paul Cabadin at ito ang aking instructor si Alan Bagsit. Good morning sa inyong lahat. At ngayon, Mr. Cabadin, kasama mo ako ngayon para alamin kung ano yung mga do's and don'ts during starting ng ating mga sasakyan. Pero bago tayo magsimula doon, ay unahin muna natin yung observation. Tingnan natin yung paligid ng sasakyan bago tayo pumorsid. Yan sir, nandito tayo sa loob ng sasakyan. Sa una nating sakay dito sa ating Rusco na sasakyan, napansin agad natin na yung pinto ninyo ay hindi maayos ang sara. Isa yan sa tinatawag natin na don'ts para tayo makapag-start ng ating sasakyan. Make sure lang natin na maisara natin ang pintos. Yan sir. Next naman po tayo sir ay sa ating upuan o seats. Pansin ko po sir ay parang hindi po kayo masyadong komportable. Isa po yan sa ating tinatawag na don'ts na kasi pag hindi po tayo gaanong komportable ay hindi po tayo makapag-drive na maayos at mas prone po tayo sa risk. Kaya tama po yung ginawa nyo sir, inayos nyo po inyong pagkakaupo. Ayan. Ang sunod naman natin sir titingnan ay yung ating mga side mirror. Napapansin natin sir sa ating sasakyan ay hindi po maayos yung ating mga side mirrors. Isa po yan sa tinatawag na natin don'ts na dapat nating magawang do. Kaya yan, ayusin na po natin. Make sure natin sir na naayos na po natin ng maayos yung ating mga salamin. Para po in case of emergency, kita po natin yung dalawang gilid at yung pong ating likod. Next naman po natin sir ay yung ating mga seatbelt. Ay sir, saglit lang po. Isa po yan sa ating don'ts. Bago po tayo umalis o umandar ang ating sasakyan, make sure po natin na nakasuot po ng ating mga seatbelt. Kasi sir, sa pagsusuot natin ng seatbelt, makakatulong din yan para maging safe tayo sa ating mga biyahe. Ano? So ayun nga po pala, isa pang dagdag kaalaman. So dahil nga po ang ginagamit nating sasakyan ay ito po, sinauna, manual. Ito po ay tatakbo kahit tayo ay hindi naka-seatbelt ang driver at passenger. Pero po ngayon yung mga modernong sasakyan, hindi po siya aandar o tatakbo hanggat hindi naka-seatbelt ang driver o passenger. Sir, bale bilang isang baguhang driver ka pa lamang, mahalaga din na malaman mo yung operation nitong gears sa ating starting. Okay po. Sige sir, subukan mo. Yung ating gears ay binubuo ng 5 gears and 1 reverse. Yan ay may kanya-kanyang direksyon. Kaya try mo sir kung kaya mong execute. Sige sir, try nyo po. First gear, ayan po, tama. Second gear, then third gear, fourth gear, then fifth gear. And then last po ay yung kanyang reverse. Sadya pong ganyan ang ating sakyan. Bali next sir, dadako naman tayo sa starting na yung pagpapaanda na ng ating sasakyan. Sige sir, mag-i-start na tayo. Oh, wait lang po sir. May napansin ulit ako. Sa pag-i-start po ng ating sasakyan, isa po to sa may tuturing nating don'ts. Maiwasan po natin na yung ating right foot ay nakaapak po tayo sa gas pedal. Kasi po, pwede po yung maka-aksidente. Kasi po, baka po bigla naka-engage yung gear. Bigla pong umabante. Kaya kung maaari po, ay naka-release po yung ating foot, right foot sa pedal, gas pedal. And then, pag po nag-start na tayo, ang ipe-press po natin ay yung ating clutch. Sagad nyo lang po ang clutch para may safety din. Then, saka nyo po engage ang ating starting. Sige sir, start na po. Okay na po lahat. Umandar na po sir ang ating makina. Pero may share lang po ako sa inyo. Kagaya po ng mga experience natin sa mga baguhan din driver, ang nangyayari po sa kanila, kung kanilang starting, binababad po nila. Ayun po, tinuturing na natin isang don'ts. Kasi may posible pong may masira sa ating sasakyan, kagaya po ng starting motor. Pwede pong masunog yung motor at hindi po natin magamit yung ating sasakyan. Kaya ang pinakamaganda pong solusyon doon ay start po natin siya ng tama lang. Yung saglit lang po na click and then tutuloy na naman po yung na-under na po. Sir, saglit lang po. Naka-engage pa po yung ating handbrake. Isa din po to sa tinatawag natin don'ts kasi hindi po tayo pwedeng umandar na naka-engage pa yung handbrake kasi may pwedeng masira yung brakes. Tsaka medyo bagol po ang ating takbo. Kaya po ang maganda dyan, i-release na po natin yung handbrake
and then makakaalis na po tayo. So magandang araw guys. So nandito tayo ulit ngayon para ipakita at i-perform kung ano ba yung tatlong ori ng parking. Yung parallel parking, perpendicular parking at saka yung angle parking. So ako nga pala ulit si John Paul Cabadin at ang aking kasama, ang aking instructor si Alan Bagsit. Magandang araw sa ating lahat. Ako ngayon ang mga kasama ni Mr. Cabadin para i-perform yung tatlong types ng parking. So Mr. Cabadin, tara na po. Tara na po. Ngayon, ang una muna natin gagawin ay execute muna natin yung tinatawag nating perpendicular parking. Sa perpendicular parking, ang itsura nito ay doon. Bale, kailangan mong i-park ang sasakyan sa lugar na yon, kagaya ng pinakita kanina. Ano? Di paatras na lang ang ating pagparang. Sige, Mr. Cabadin, subukan nga natin. Okay na ba ang lahat? Mga side mirrors? Adjust na lang natin. So ayun sir, nagawa na natin yung perpendicular. Doon naman tayo sir sa tinatawag natin parallel parking. Yung parallel parking naman sir ay kagaya nung nandito. Yan. Giging ganito sir yung posisyon natin sa sasakyan. Ipapasok mo natin sa sasakyan sa slots na to. Yun yung tinatawag natin parallel parking. So ngayon sir, subukan na natin kung paano nga ba gawin. Sir, try natin. Try nyo pong i-park. So ayun sir, nagawa na rin natin yung tinatawag nating parallel parking. Ngayon naman, doon naman tayo sa pinakahuling types ng parking, yung tinatawag natin sir na angled parking. Doon naman sir, susubukan naman natin yung skills mo pagdating sa ganang parking. Walang problema kung di pa tayo maalam, kaya nga tayo tinuturuan na lang. Basta gawin mo lang kung ano yung alam mo, tuturuan din naman kita. So yung ating angled parking, ito naman yung itsura nya. Yun, parang kagaya ng ating pupuntahan yun. So ayun sir, natapos na natin yung tatlong parking at natutuwa naman ako at kahit papaano nakita ko sa mga skills mo na kahit baguhan ka pa lang nakakautay ka na, kaya proud ako para sa iyo. Kaya sana tuloy-tuloy mo lang yung pag-aaral mo ng pagdadrive kasi makakatulong din yun lalo na sa kurso mo. At sana magamit mo yung mga natutunan mo ngayon sa mga sitwasyon, lalo na sa mga iba't ibang lugar na pwede mong puntahan. So ayun sir, natapos na natin yung 3 types of parking at maraming salamat. Salamat po.
So ito na po ang huli namin gagawin, driving a vehicle. Magdadrive na po tayo ng sasakyan. Ako nga po lang si John Paul Capadin at ang aking instructor si Alan Bagsit. Okay sir, doon na tayo sa last part. Magdadrive na tayo ng sasakyan sa isang parsada. Ma-apply na natin yung mga una-una natin ginawa about mga do's and don'ts at saka yung mga pagpaparking. Panel dashboard, yes, alam na natin yung mga ilaw, busina. Kaya ngayon sir, kaya sama-samahin natin lahat na natutunan natin yun at magdadrive na tayo ngayon sa karsada. So ganun kagaya ng sir nung huli, ayusin na natin yung mga dapat ayusin, mga seat belts, side mirrors, yan. Ano pong komportable sa inyo. Okay na po. So, sige po, start na po tayo ng ating driving. Engage natin ang gear, clutch, gear 1, and then dahan-dahan nating i-release ang clutch para tayo ay umandar na. Yan sir. Gawin tayo ng signal light para sa ating pagliko. Tingnan natin kung meron sa likod. Wala naman. Sige sir. Sa una sir, na habang tayo nag-aaral pa lamang ay okay lang po na tayo mabagal lamang para po makilala rin natin yung sasakyan kung paano siya gamitin at paano siya i-operate. Ano po? Mahalaga sir na stay lang tayo sa ating linya at huwag tayong lalampas dahil kung anumang mangyari ay mahalaga na tayo nasa linya para tayo may karapan-taon pa rin kung anumang mangyari. Ano? Yan. Tama sir yung ginawa nyo at kung naramdaman nyo nagagalit na makina ay nag-change gear na kayo. Yan. Sir, may experience na po ba kayo sa pagdadrive? Meron na po, kaso nga lang hindi vehicle driving, atras abante lang ng sasakyan. So sa mga naging activity natin ngayon, may natutunan po ba kayo kahit pa paano? Malaki po, malaki ang aking natutunan. Improvement sa pagparking, tsaka sa pagkabisado ng mga cambio, at tsaka nitong sa dashboard na pamilyar ko na lahat. Sana po sir ay makatulong lahat ng yon para lalo pa kayong maging isang magaling na driver at maging responsable na po. Opo sir. Sige sir, tuloy lang po. Yan. Yan sir, medyo galit na po ulit. Change na po tayo sa third gear, clutch, then release. Yun. Yan si sir. Marunong na, kaunting practice na lang. Yan sir, ngayon naman ay magpapabaling naman tayo. Tingnan natin yung side mirrors, kung safe dito sa kanan, kung pwede tayong tumabi. Yan, safe naman. A few inches later. Ngayon sir, natapos mo lang yung driving sa ating sasakyan. Congratulations ulit. Thank you sir sa inyong mais sa pagtuturo at malaki po ang aking in-improve sa pagmamaneho. Sana sir ay makatulong ito sa inyo, lalong-lalo na sa inyo cars. Opo sir. Kayo po pala ay automotive. Salamat po.